Naggambi sa inyong lahat, mga kapatid namin, mga kaibigan. Malugod kayong tinatanggap sa pagpupulong natin sa gabing ito. Pasimulan natin ang masayang pagpupulong na ito sa pamagitan ng pag-awit. Sama-sama nating awitin ng iminungkahing awit, awit bilang 89. Ang pamagat, makinig at sumunod upang pagpalain ka hango sa Lucas Kabanatang 11, talatang 28. At pagkatapos ay pangungunahan tayo ni Brother Libres para sa pambukas na panalangin. Para sa ating buhay at ministeryong Kristiyano na pagpupulong para sa gabing ito, iikot ang ating pag-uusap sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8. Dito patitingkarin ang isa sa mga pangunahing katangian ni Jehovah. Ano yun? Karunungan. Anong gagawin natin kapag tayo ay may karunungan? Maaari ba natin itong magamit para gumawa ng mabuti sa iba? Saan kaya natin makukuha ang karunungan na taglay ng Diyos o paano natin iyon makukuha? At ano ang gagawin natin para mas makinabang tayo roon? Isa yan sa mga pangunahing punto na matatalakay mamaya sa pahayag. At pagkatapos, sa ating pamumuhay bilang Kristiyano mamaya, mapapakinggan natin o mapapanood natin ang ikalawang update ng ating governing body bilang bahagi ng ating lokal na pangangailangan. Ngayon, pasimulan natin yung ating kayamanan mula sa salita ng Diyos sa pamagitan ng 10 minutong pahayag. Makinig sa karunungan ni Jesus. Tawagin natin ang may bahagi, Brother Florence Umali. Kung kayo ang tatanungin, papaano niyo masasabi na ang isang tao ay marunong? Siguro, pag nakikita sa desisyon niya, o kaya sa professional setting, para masabi ng isa na ang tao ay marunong, siguro meron siyang qualities, meron siyang mahabang years of experience, tapos titingnan mo rin ano kaya yung educational background niya. Tapos, ano yung pwedeng iambag nung tao na yun. Marami sa atin ang ganyan.
Pero si Jesus kaya, ano kaya yung mga dahilan para makinig tayo sa kanyang karunungan? Matutulungan tayo ng Kawikaan chapter 8. Mga kapatid, mga Bible study, dito sa chapter na to, parang nandito yung resume ni Jesus. Tingnan natin kung qualified ba siya. Tingnan natin gaano kahaba yung years of experience niya, ano yung educational attainment niya, at saka ano yung pwede niyang iambag sa atin. Merong 3 dahilan ayon sa ating reference. Tingnan natin yung unang dahilan. So, i-open nyo lang yung chapter 8 ng Kawikaan. Dito tayo sa verse 1, verse 4 at verse 22. Verse 1, hindi ba tumatawag ang karunungan? Hindi ba humihiyaw ang kaunawaan? O mga tao, tinatawag ko kayo. Ang panawagan ko ay para sa lahat. Si Jehovah ang gumawa sa akin bilang pasimula ng paglikha niya. Ang pinakauna sa lahat ng nagawa niya noong sinaunang panahon. O, tingnan natin yung resume ni Jesus. Ano yung quality niya? So verse 1, karunungan o wisdom. Tapos, ano ang connection niya kay Jehovah sa 22? Siya yung obra maestra. Sabi sa 22, siya ang pasimula ng paglikha niya. Kaya lang ito ang tanong. Kung si Jesus ang pinakaunang ginawa ni Jehovah o nilalang, tapos siya ang personifikasyon ng karunungan, ibig sabihin ba nun, sakalang umiral yung karunungan nung nalikha si Jesus? Mga kapatid, maganda yung reference natin, yung halika maging tagasunod kita, sa page 130, paragraph 7. Ito yung sabi, walang pasimula yung karunungan. Kasi walang pasimula si Jehovah at siya ang karunungan. Anong ibig sabihin nun? Bakit tinawag si Jesus na karunungan kung si Jehovah naman pala yung karunungan? Isipin to, paano malilikha ni Jehovah si Jesus nang may karunungan kung hindi pa umiiral yung konsepto ng karunungan? Kaya si Jehovah mismo, siya yung source ng wisdom. Ano pa? Kaya iyan yung unang dahilan para makinig tayo sa karunungan niya. Kaya ang tanong, kung si Jesus ang mismong personifikasyon ng karunungan, makikinig kaya ako sa Kanya? Ang ikalawang dahilan para makinig tayo sa Kanya ay nasa verse 30 at 31. Basahin natin. 30 at 31. Nasa tabi niya ako noon bilang isang dalubhasang manggagawa. Gustong-gusto niya akong kasama sa araw-araw. Masayang-masaya ako sa piling niya sa lahat ng panahon. Masayang-masaya ako nang makita ko ang lupang titirhan ng tao at espesyal para sa akin ang mga anak ng tao. Ano yung ikalawang dahilan? Para makinig tayo sa karunungan ni Jesus. Ano yung educational attainment niya? Sino nagturo sa kanya? Walang iba kung hindi yung pinakamarunong na persona sa buong universo. Imagine, turuan kayo ng Diyos. Ilan yung years of experience niya? Sabi dyan, araw-araw, o sa ating reference, dito sa page 131, paragraph 89, dun sa same na publication, maraming taon, o sa ating ibang references, bilyon-bilyong taon. Imagine ang years of experience ni Jesus, bilyon-bilyong taon. Ano ngayon yung epekto nun sa kanya? So syempre, na-absorb niya yung kahusayan, karunungan ni Jehovah. Ginamit nga si Jesus, di ba, sa paglalang sa ibang mga nilikha. Pero teka, ang tanong, kung si Jesus ay lumalang din ng ibang bagay, ibig sabihin ba siya ay co-creator? Kapantay ba niya si Jehovah? Maganda yung illustration dyan sa ating reference din. Halimbawa, pagtatayo ng building, si Jehovah, yung architect, siya yung may design. Si Jesus, yung builder o yung contractor. Siya yung magtatayo ng design ng architect. Kaya hindi siya co-creator. Ginamit lang siya para maglalang ng ibang mga nilalang. Kaya makikita natin, sa bilyon-bilyong taon nilang magkasama ni Jehovah at ni Jesus, yung relationship nila,
sabi ng ating reference, yun ang pinakamatagal at pinakamatibay na ugnayan ng pag-ibig sa buong universo. Kaya ang tanong, kung si Jesus may ganyang relationship kay Jehovah, makikinig na kaya ako sa Kanya? Ikatlong dahilan para makinig tayo, nandoon sa 32 at 35. Sa 32, kaya ngayon, mga anak ko, makinig kayo sa akin. Oo, maligaya ang mga lumalakad sa mga daan ko. Dahil nagkakaroon siya ng buhay kapag natagpuan niya ako at sasang-ayunan siya ni Jehovah. Kita natin doon sa 32, ano yung ikatlong dahilan para makinig tayo sa Kanya? Kasi may pakinabang. Yan ang ambag niya. Yan ang contribution niya sa tao. Nakita natin sa 32, kapag nakinig tayo sa Kanya, maligaya ang mararamdaman natin o kaligayahan. Pero bago pa si Jesus, marami nang nagpapayo tungkol sa paglakad sa daan ng Diyos para maging maligaya, katulad ni Solomon. Ang sabi naman ng ating reference, sa Watchtower, April 2015, page 31, paragraph 14. In-expand lang, pinalawak lang ni Jesus yung mga turo, yung mga prinsipyo na sinabi ni Solomon sa Kawikaan. Halimbawa, Kawikaan 14:21, ang sabi ni Solomon, maligaya ang nagmamalasakit sa mga dukha. Yun lang. Sinasabi lang ni Solomon kung ano yung gagawin mo para maging maligaya. Pero si Jesus, in-expand niya pa yon. Doon sa Mateo, chapter 5, verse 5, maligaya ang mga maawain kasi pagpapakitaan din sila ng awa. Gaya ng makikita sa larawan. Kaya doon sa artwork, habang ina-appreciate natin si Jesus mismo, tinuturo niya yung mga daan para maging maligaya tayo, para makinabang tayo. Ngayon, yung mga bagay na yon para maging maligaya tayo. Lahat yun may kaugnayan sa pagsamba sa Diyos at pag-una sa mga espiritual na mga bagay. Habang tinitingnan natin si Jesus, nai-imagine natin yung mga title sa Kanya o yung mga description ng Bible sa Kanya. Halimbawa, siya ang malapit kay Jehovah. Isa siya sa mga malapit talaga kay Jehovah. Lumalarawan din siya bilang karunungan ng Diyos at saka espiritu ng karunungan. Kaya kung nandyan tayo sa artwork, sigurado, makikinig din tayo sa Kanya. Salamat sa artwork. Kaya reviewin natin, ano yung tatlong bagay o dahilan para makinig tayo sa karunungan niya. Ayon sa ating workbook, una, siya kasi yung pasimula ng paglikha ni Jehovah, obra maestra ng karunungan. Ikalawa, matagal silang magkasama ni Jehovah, naging marunong siya at minahal niya yung ama niya. Ikatlo, makikinabang tayo sa karunungan niya. Merong benefits. Kaya bilang sumaryo, titingnan natin yung resume ni Jesus. Overqualified? Hindi naman, kasi saktong-sakto lang yung example niya para sa atin, para tularan natin. Kaya lang ang tanong, mga kapatid, mga Bible study, bilang estudyante, bilang nagtatrabaho, bilang magulang, may asawa, ano kaya ang uunahin ko sa buhay ko? Totoo kaya na, alam ko naman na maganda yung karunungan ni Jesus, pero pinapakinggan ko pa talaga ang karunungan ni Jesus? O feeling ko parang mas okay naman yung ibang tao kasi sila subok na. Okay naman si Jesus, pero parang hindi bagay sa akin eh. Kaya mga kapatid, mga Bible study, sa panahon ng memorial na to, sa memorial season, bulay-bulayin natin, hindi lang yung kamatayan ni Jesus, kundi yung karunungang pinakita niya. Kaya, may patungkol sa karunungan, o may patungkol sa personifikasyon ng karunungan, may patungkol sa isa sa mga ginamit ni Jehovah sa paglalang, may patungkol sa nagbibigay ng pakinabang. Ang tanong natin, nakikinig ka ba sa karunungan ni Jesus? Maraming salamat, Brother Umali, sa paghaharap ng mahusay ng punto na iyon. So ngayon nakita natin kung ano ang importansya o kahalagahan ng pakikinig at kung hindi ng pagsunod sa karunungan na inilahad ng ating Panginoong Yesus. Ngayon naman ay dadako tayo sa susunod na bahagi. Espiritual na hiya sa loob ng 10 minuto ay ihaharap sa atin ito ni Brother Ezel Magpile.
Sino pong gustong bumasa sa Kawikaan 8:1 hanggang 3? Kay Sister Vilumbia po. Hindi ba tumatawag ang karunungan? Hindi ba't humihiyaw ang kaunawaan? Nakapwesto ito sa sangandaan, sa mataas na bahagi ng kalsada, sa tabi ng mga pinto ang daan ng lungsod. Sa mga pasukan, patuloy itong sumisigaw. Salamat. Doon po sa tanong, paano patuloy na sumisigaw ang karunungan? Kay Sister Charis sa gitna. Kung paano pag sumigaw po tayo, marami ang nakakarinig, ganon din po ang karunungan. Pinatunayan nito na The World Book of Encyclopedia na ang sabi, ang Biblia ang pinakamadaming salin sa buong kasaysayan kasi na-translate na po ito sa halos 2,600 na wika, kaya nababasa at naiintindihan na ito halos ng 90% na populasyon ng tao. Kaya totoo ang sinabi ng teksto na sumisigaw ang karunungan sa literal na diwa, dahil marami ang nakakaalam at nakakabasa ng Biblia na pinagmumulan ng tunay na karunungan. Salamat. Kay Brother Belmonte po. Yung nagsasagawa po at nagpapalaganap po ng mabuting balita, ito po yung mga saksi ni Jehovah sa buong mundo at sa pamamagitan po ng pagdalaw nila, bahay-bahay at gamit po yung jw.org. Gumagamit din po sila ng salig bibliang publikasyon gaya ng Gumising at Bantayan. So ipinapakita lang po nito na gusto po ni Jehovah na malaman ng lahat ng tao yung katotohanan at sundin yung tamang landas. Salamat. Kay Sister Mali po. Huling sagot. Sa Mateo 24:14, alam natin na natutupad ito kung saan na ipangangaral sa buong tinatahan ng lupa ang mabuting balita o ang Biblia. Kung saan ang Biblia ay naglalaman ng karunungan na sumasagot sa maraming katanungan at milyon-milyon ang natulungan. Mahusay. Dito na po tayo sa susunod na tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Kay Sister Quinones po sa likod. Binanggit sa 8:21 ng Kawikaan na yung karunungan na mula kay Jehovah ay mana at dapat itong ingatan at pahalagahan sapagkat ito ay tumutulong sa atin na mamuhay ng masaya. Yung napapanahon yung payong ito na ingatan kasi ang panahon natin sa ngayon ay yung karunungan mula sa sanlibutan ay kapahapahamak, lalo na nabubuhay tayo sa materialistikong daigdig, na kung saan ang alam na lang ng tao ay ang yumaman at kunin ito sa kahit sa anumang pang paraan. Kaya ito ay nagdudulot lang talaga ng sipayo sa mga lingkod ni Jehovah. Salamat po. Kay Sister Vasquez po. Sa Kawikaan 8 verse 13, binanggit doon na ang pagkatakot kay Jehovah ay pagkapuot sa masama. Napupuot ako sa pagtataas ng sarili, pagmamapuri, masamang paggawi at di tapat na pananalita. Magkasalungat nga yung pagiging mapagmapuri at karunungan. So kailangan nating kumilos ng may karunungan at mag-ingat na huwag maging palalo o arugante. Lalo na kapag tayo ay nagbabantay ng ating tagumpay, maaring sa buhay, sa kinabukasan, o kaya naman pinagkatiwalaan tayo sa pamagitan ng pananagutan sa loob ng kongregasyon Kristiyano. Kaya maging maingat tayo na unahin ang karunungan. Salamat po. Kay May sa likod. Isang karunungan po na sundin yung payo sa Kawikaan 8:32. Sabi po dito, ang pakikinig at pagsunod sa pamantayan ni Jehovah ay may bibigay po ng kasiyahan sa atin. Naging totoo po ito sa akin. May mga payo at utos po ako natutuhan sa Bible. Halimbawa po, yung pakikipagkaibigan sa di sumasampalataya kay Jehovah ay may di magandang idudulot sa akin. Kaya kahit napakasakit po sa akin na i-cut off yung kaibigan ko na 11 years, ginawa ko po dahil hindi po siya kaaya ng pamantayan ni Jehovah at nakakasama po ito sa akin. Kaya naman po, ang pagsunod kay Jehovah ay tunay na nagpapakita ng karunungan. Mahusay. Dito tayo sa kaliwa kay Sister Balse po.
Sa Kawikaan 8:19, totoo na ang karunungan at kaunawaan mas mabuti kaysa sa ginto at pinakamagandang klase ng pilak. Ibig sabihin kasi, ang karunungan at kaalamang ito ay galing sa Diyos na Jehova, na ito ay magiging protection sa atin sa araw-araw nating buhay para hindi tayo maimpluwensyahan ng masasamang saloobin at paggawi ng sanlibutan ni Satanas na Diablo. Salamat. Kay Brother Ponayo, kay Marby. Sa Kawikaan 8:13 po, sinabi po doon, ang pagkatakot kay Jehova ay pagkapuot po sa masama. Natutuhan ko po na mas lalo pa pong mag-ingat dahil po sa panahon po ngayon, laganap po ang tukso. Matutularan ko po si Jesus kung mamahalin ko ang salita ni Jehova at magpo-focus po sa espiritual na gawain. Nang sa gayon po, malabanan ko po ang impluensya po ng sanlibutan. Salamat. Kay Brother Mata po. Yun karunungan tayo. Kasi pagka sinabing tayo ay marunong, ibig sabihin, tinutularan natin palagi sa lahat ng aspeto ng ating buhay yung paraan ng pamumuhay ni Jesus, pag-iisip ni Jesus at damdamin ni Jesus. Sa madaling salita, pagka tayo ay marunong, ikinakapit natin palagi ang mga simulain at natutunan natin sa Biblia, pati mamubuting katangian. Kaya pag ginawa natin yan, mahuhusay tayo na kopyador ng karunungan mula sa salita ng Diyos. Salamat po. Sa katabi po ni Sister Umali. Nagustuhan ko naman po ang Kawikaan 8:31. Ayon po dito, mahalan ni Jesus ang mga tao kahit nasa langit pa lang siya. At kaya po ni Jesus, may papakita ko rin po ang pag-ibig sa tao kung patuloy kong isi-share ang mga katotohanan sa kanila. Dahil isa lang din po ako sa mga taong napangaralan at naramdaman ko po ang kapakinabangan nito. Kaya gusto ko po rin maranasan ng iba yung kaligayahan na naramdaman ko, ang magturo po ng salita ni Jehovah. Salamat. Kay Sister Ampi po, sa likod. Ang Kawikaan chapter 8:20, nang mabasa ko ito, malaki ang naitulong sa akin. Mula nang mag-aral ako ng Biblia sa mga saksi ni Jehovah, lumakad na ako sa mga daan ng katarungan at landas ng katwiran. Ginawa ko yun mula noon hanggang ngayon. Bakit? Tinutularan ko ang ating Diyos na Jehovah at si Jesus at gusto siyang palugdan at sa ngayon na niya ang salat ng pagkakataon. Salamat po. Kay Sister Maglangit. Sa Kawikaan 8:6-7, makinig kayo dahil mahalaga ang sasabihin ko, sinasabi ng mga labi ko, kung anong tama dahil mahinahong binibigkas ng bibig ko ang katotohanan at kinasusuklaman ng mga labi ko ang kasamaan. Since yung lips natin or labi natin ay hindi isang tiyak na batayan sa kung ano yung nasa puso natin, maaaring gamitin ito ng ilang individual sa hypocritical na pananalita. Pero hindi ito maitatago ng tunay na kondisyon ng puso na kung saan natuto ng katotohanan mula kay Jehovah. So, eventually, inilalabas nito kung ano yung nasa puso natin. Kaya sa Hebreo 13:15, lagi nawa tayong maghandog ng papuri kay Jehovah, ang bunga ng mga labi natin na naghahayag ng pangalan ni Jehovah, na dapat ipakilala natin sa lahat ang pangalan ni Jehovah. Salamat po. Kay Bart. Ayon po sa Kawikaan 8:11, binanggit po na ang karunungan ay mas mabuti kaysa sa mga korales. Mahalaga po ang karunungan kasi ito po ay makakatulong upang maabot natin ang ating tunguhin at makaiwas sa mga panganib at makakatulong po iyan para mapasaya natin si Jehovah. Salamat. Huling punto po. Kay Brother Vasquez. Dito po sa Kawikaan 8:31, sabi dun sa pangalawang paragraph na, espesyal sa akin ang anak ng mga tao. So pinapakita talaga ng Panginoon Jesus na mahal niya ang mga tao. At di lamang po at sinakripisyo niya rin ang buhay niya dahil sa atin at doon sa mga himala ni Jesus, nakikita din natin ang kanyang kapangyarihan at higit sa lahat ang kanyang pag-ibig sa atin. So ano yung matutularan natin? Dapat tularan natin ng Panginoon Jesus na mahalin natin yung mga tao sa pamagitan ng pangangaral na mabuting balita at mahalin din natin ang mga kapatid natin sa kongregasyon dahil talagang espesyal sila sa Diyos na Jehovah, kaya espesyal din sa atin ang mga kapatid. Salamat.
Salamat po sa mga mahuhusay na punto. Pasensya na po sa mga hindi natawag. Maraming salamat, Brother Magpile, at sa mga kapatid na nagkomento. Tiyak na mas naging marunong tayo ngayong linggong ito sa paghukay ng kayamanan mula doon sa Kabanata 8 ng Kawikaan. Dadako tayo ngayon sa ating mga estudyante. Para sa ating unang estudyante sa pagbabasa ng Biblia, babasahin sa atin ni Gab Aragon ang Kawikaan, Kabanatang 8, talatang 22 hanggang 36. Subaybayan natin siya. Si Jehovah ang gumawa sa akin bilang pasimula ng paglikha niya. Ang pinakauna sa lahat ng nagawa niya noong sinaunang panahon. Itinalaga na ako mula pa noong unang panahon. Mula ng pasimula, mula ng mga panahong nauna pa sa lupa. Noong wala pang malalim na katubigan, ipinanganak na ako. Noong wala pang mga buka na nag-uumapaw sa tubig. Bago pa may tatag ang mga bundok, bago pa magkaroon ng mga burol, ipinanganak na ako. Nung hindi pa niya ginagawa ang lupa at mga parang nito, o ang unang mga limbak ng lupa, nang ihanda niya ang langit, naroon ako. Nang markahan niya ang hangganan sa pagitan ng langit at tubig, nang ilatag niya ang mga ulap sa itaas, nang punuin niya ang mga bukal ng malalim na katubigan, nang bigyan niya ng batas ang dagat, na hindi dapat lumampas ang tubig nito sa itinakda niyang hangganan. Nalagay niya ang mga pundasyon ng lupa, nastabi niya ako noon bilang isang dalubhasang manggagawa. Gustong gusto niya akong kasama sa araw-araw. Masayang masaya ako sa piling niya sa lahat ng panahon. Masayang masaya ako nung makita ko ang lupang titira ng tao. At espesyal para sa akin ang mga anak ng tao. Kaya ngayon, mga anak ko, makinig kayo sa akin. Oo, maligayang mga lumalakad sa mga daan ko. Makinig kayo sa disiplina at magiging marunong kayo. At huwag ninyo itong babaliwalain. Maligayang taong nakikinig sa akin, ang pumupunta ng maaga sa pintuan ko araw-araw, ang naghihintay sa tabi ng poste ng aking pinto. Dahil magkakaroon siya ng buhay kapag natagpuan niya ako, at sasang-ayunan siya ni Jehovah. Pero ang nagwawalang bahala sa akin, ay nagpapahamak sa sarili niya, at ang mga napopot sa akin ay umiibig sa kamatayan. Maraming salamat, Gab, dun sa mahusay na pagbasa na iyon. Nakita namin yung maliwanag na paglalahad mo noong inataas ang mga teksto. Naging maliwanag sa amin yung pagsasalita. Papansinin mo, nagbago-bago yung tono ng boses. Actually, doon ka sinasanay. Doon sa pabago-bago ng tono ng boses. Importante ito mga kapatid dahil ayon doon sa aklat ng ating pagtuturo, ito ay nakakapagtawid ng mahalagang impormasyon doon sa ating kausap. Yung pabago-bago ng tono ng boses, nagko-convey ng emosyon at maaari nitong panabikin yung ating kausap. Doon sa binabasa ni Brother Gab kanina, ay nakita natin na nagbago-bago yung tono ng boses niya. Hanapin ko lang ha. Sinabi niya, makinig kayo sa disiplina at magiging marunong kayo at huwag niyong baliwalain. Oh, sabi niya yun. At marami pang ibang punto na nakita natin na talagang ipinakita niya na nagbago-bago siya ng tono ng boses para lalong mas makinabang yung mga kapatid na nakikinig sa kanya. Maraming salamat, Gab, doon sa iyong pagganap ng bahagi. Dadako tayo ngayon sa ating maging mahusay sa ministeryo. Para sa ating unang estudyante sa para sa maging mahusay sa ministeryo, ang di formal na pagpapatotoo ang kanilang setting. Ang gagawin nila, nag-iisip na dumalo sa memorial ang kausap mo. Sagutin ang mga tanong niya tungkol sa kung ano ang nangyayari sa memorial. Bahagi ito ni Sister Lota Maglangit at ang kanyang kasama, Sister Cheryl Nablea. Ay, Ate Lota, saan ka galing? Ay, naku, ikaw pala, Cheryl. Magkasunod lang pala tayo, kasasakay ko lang.
Ganun ba? Sige, ako na po magbayad ng pamasahe natin. Sige, salamat sa paglibre. Siya nga pala, kumusta ka na? Naalala ko, di ba, binigyan kita ng invitation tungkol sa memorial ng kamatayan ni Jesus. Napag-isipan mo na ba na maka-attend dyan? Opo. Actually, alam ko naman kung saan ito magaganapin. Kaya lang, pinag-iisipan ko kung dadalo pa ako. Ganun ba? Meron ka bang concern tungkol dito o mga tanong tungkol sa memorial? Opo. Matanong ko lang, gaano katagal yung program ng memorial? Actually, yung programa ng memorial, mga 1 oras lang naman, ganun lang naman kaikli. Okay lang po ba na nakapants? Okay naman, pwede naman. Basta lang sikapin natin na malinis, mainihin, tsaka yung katanggap-tanggap yung ating kasuotan. Pwede po ba isama ang mga bata? Pwede naman. Basta lahat pwede na pumunta ron. Pwede mong isama yung pamilya mo at mga kaibigan mo. Pwede. Bakit po pala pinagdiiwang nyo ito at gaano kadalas ito ginagawa? Actually, pinagdiriwang namin ito na bilang mga saksi ni Jehovah para alalahanin si Jesus at ipakita yung pagpapahalaga natin doon sa inihandog niya alang-alang sa atin. At yung tanong mo na gaano kadalas ito, kasi yung mga sinaunang Kristiyano noon, pinagdiriwang nila ito taon-taon. So sa katulad na paraan, ang mga saksi ni Jehovah, sinusunod din nila iyon kung anong ginawa nila. Kaya sa labang 1 taon, 1 beses lang. Salig iyon sa Biblia. Ano naman ang ginagawa sa memorial? Sa memorial, nagsisimula ito at saka natatapos sa isang awit. Katapos susundan ng panalangin. Katapos may isang pahayag na tatalakay dun sa kahalagahan ng kamatayan ni Jesus at kung paano tayo makikinabang sa ginawa ng Diyos at ni Kristo para sa atin. Pagkatapos, yung may mapapansin ka na during memorial, merong inialok. Ito ay yung tinapay na walang lebadura o yung pulang alak. Pero ito, tinatawag na emblema o sagi-sagi ito ng dugo at katawan laman ni Jesus. Tapos yung tagapagsalita, tatalakayan niya kung sino yung pwedeng makibahagi dito sa emblema at kung sino yung hindi pwede. At iyon, salig din sa Bible. Ibang-iba pala ang pagdiriwang nyo, no? Kaya dapat nga siguro maka-attend ako. Baka naman wala pong pumansin sa amin doon. Hindi. Alam mo ba, yung mga saksi, very friendly sila. Kaya pagdating mo sa gate, tiyak na merong babati sa'yo, tapos i-assist ka nila kung saan ka pwede umupo. Kung nag-aalangan ka, di pwede tayong magkita dun sa LCMB, sa may tawiran, tapos sabay na tayong pumunta sa Kingdom Hall, tapos kunin ko yung contact number mo para sa communication natin dalawa. Okay ba sa yun? Okay lang po. Sige. At Sister Maglangit at sa inyong kasama Sister Nablea, sinasanay natin sila doon sa pakikinig ng mabuti. Doon sa ating aklat ng pagtuturo, Aralin 9, paragraph 3. Importante iyon, lalo na kung may tanong yung iyong kausap. Kasi pagpapakita iyon na ikaw ay nagpapahalaga doon sa iyong kausap. So kung papansinin natin, hindi sumasabat si Sister Maglangit na bag nagtatanong yung kanyang kausap kahit marami iyong tanong. Lalo na kung yun ay tungkol sa memorial, lalo na ngayon, memorial season. So inaasahan na tayo rin, tutulungan din natin yung mga tao na, o kaya inaaralan natin sa Biblia na nagtatanong ng mga bagay tungkol sa memorial para manabik din sila sa pagdalo doon sa memorial. Maraming salamat, Sister Maglangit, sa inyong pagganap ng bahagi. Ngayon ay dadako tayo susunod na bahagi. Ito rin ay pagpapasimula ng pakikipag-usap sa loob ng 3 minuto. Ang setting, di formal na pagpapatotoo muli. Batiin at kausapin ang isang bisitang dumalo dahil may nakita siyang imbitasyon sa pinto niya. Pagkatapos ng pahayag sa memorial, kausapin uli siya. Tingnan natin kung paano natin ito magagaya para sa memorial. Subaybayan natin si Sister Jennifer Jacinto at ang kanya kasama si Sister Tess Dickman. Hello po, good evening. Welcome po, tuloy po kayo. Salamat.
Ate, meron po ba kayong kakilala o contact person po para masamahan po kayo? Actually, wala eh. Nakuha ko lang tong invitation sa gate namin last week. Wala ka naman akong pasok. So, naisipan ko na pumunta dito. Ito ba yung Kingdom Hall? Opo. Sakto ate, malapit na po mag-start. Pwede po kayo dito sa bakanting upuan. Tabi na lang po tayo. Sige, salamat. Kamusta po ate, tas yung napakinggan mong pahayag? Okay naman. First time ko nga narinig na yung dapat pala nating ipagdiwang yung hapunan ng Panginoon at saka yung memorial ng kamatayan ni Jesus. Opo, gaya po ng sinabi kanina, mapapatawad po yung kasalanan natin sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Jesus at kailangan po nating magpakita ng pagpapahalaga sa haing inihandog po ni Jesus alang-alang po sa atin. Ibang-iba kasi yung nakagisna namin. Ang alam ko, basta nasa puso mo si Jesus, ligtas ka na. Pero napaisip din ako dun sa sinabi kanina na may nagsugo sa kanya at tinatawag na Ama. Ibig sabihin, siya yung Diyos na dapat din natin kalalanin. Maganda po yung tanong mo, Ate Tess. At alam niyo po ba na isa po yan sa mga paraan para maipakita po natin yung pagpapahalaga natin sa ginawa ni Jesus, ang pagkuha ng kaalaman. Talaga, Jane? Opo, ate. Kasi yun po mismo yung sinasabi ng Bible na dapat po nating gawin. Mababasa po natin sa unang Timoteo 2, 3 at 4. Kung okay lang po, pakisiyuan kita na basahin nyo. Ito po. Mabuti ito at kalugod-lugod sa paningin ng ating tagapagligtas ang Diyos, na gustong maligtas ang lahat ng uri ng tao at magkaroon ng tumpak na kaalaman sa katotohanan. Sinabi dyan na gusto ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. Kaya kailangan talaga natin malaman yung tumpak na kaalaman sa katotohanan. Opo ate, tama po. Kaya yung tanong nyo po kanina, pwede rin po natin yung pag-usapan sa susunod. Taga dyan lang po ako sa Valley 2. Pwede po kitang puntahan sa inyo kung may pagkakataon po kayo. O sige, pwede naman ako ng Sabado, pero hapon lang. O sige po. Ito pala yung address ko. Ay, salamat po. Sige po ate. Pupuntahan mo ako. Maraming salamat, Sister Jacinto, at sa inyo, Sister Dickman. Nakita natin yung gagawin natin sa memorial, mga kapatid, no? Winelcome niya yung isang tao na paparating pa lamang. Maaaring ito ay may kasama o may kakilala. Maaari din namang wala. Pero nagpaka-play safe na lang siya, kundi winelcome niya ito kasi welcome naman para sa lahat ang ating okasyon ng memorial. At pagkatapos ay sinamahan niya yun sa upuan. Ngayon ay sinasanay si Sister Jacinto doon sa Mahalin ng Mga Tao, Aralin 3, paragraph number 5, yung tumulong. Ginawa niya naman yung tumulong. Nagpakita siya ng pagtulong doon sa tao sa pamamagitan ng practical na paraan, which is hindi lang nakinig sila, kundi inakay niya iyon, papasok doon sa Kingdom Hall. Nagpakita siya ng hospitality. So, ganun din gagawin natin sa Sabado, mga kapatid. No? Hindi lang trabaho ng mga elder, MS, mga attendant, yung pag-welcome sa mga kapatid o sa mga bisita, kundi trabaho nating lahat yun. O responsibilidad natin o kaya pribilehyo nating lahat. Yun yung mas magandang term. Para mas makinabang sila sa parating na memorial. Ngayon ay dadako tayo sa huli nating bahagi. Ito ay isang pahayag. Ang tema, bakit tinawag na anak ng Diyos si Jesus? Tawagin natin na may bahagi si Brother Elijah Atamosa. Minsan ba ay may nakapagsabi na sa inyo ng, alam mo, anak ka talaga ng tatay mo? Bakit kaya nasabi yun ng isa? Posible, may nakita siyang pagkakatulad. Pwedeng sa paraan ng pananalita. O di kaya ay may mga hilig. O kaya naman, may mga bagay kang nagawa o ginagawa na nagpapakitang ikaw nga yung anak ng iyong magulang. Bueno, si Jesus ay tinukoy din na anak ng Diyos. Pero bakit? At paano natin ito mapapatunayan? Maraming beses na tinukoy si Jesus na anak ng Diyos sa Biblia. O binanggit yung salitang anak.
Ibig bang sabihin, nanganak ang Diyos tulad ng tao? Kaya nang alam natin gaya ng mababasa natin sa awit 36:9, si Jehovah yung pinagmulan ng buhay. Pero papaano niya ginagawa yon? O basahin natin yung binabanggit ng Apocalypse 4:11. O ganito yung sinasabi po. Apocalypse 4:11. O Jehovah na Diyos namin, ikaw ang karapat-dapat sa kaluhatian at karangalan at kapangyarihan. Dahil nilalang mo ang lahat ng bagay at dahil sa kalooban mo ay umiral sila at nalalang. O gaya ng binanggit sa ulat, si Jehovah ay nagbibigay ng buhay sa pamamagitan ng paglalang o paglikha. At sa ganun ding paraan na buhay si Jesus. Ngayon, dahil si Jehovah ang lumikha sa lahat ng bagay, yan ang naging dahilan bakit marami ding tinukoy sa Biblia na anak ng Diyos. Gaya na lang ng unang nabuhay na tao, si Adan. Maging ang mga anghel, tinukoy na anak ng Diyos. Pero, bakit si Jesus ay natatangi? Dahil siya ang kauna-unahang nilalang ng Diyos. Pero, gaya ng alam natin, si Jesus ay nabuhay sa lupa bilang tao. Kaya, paano naging posible yun? Sa katunayan, mismong si Jesus na ang nagsabi na nagmula siya sa langit bago pa man siya umiral sa lupa. Sa Colossus 1:15 naman, binanggit din na siya yung panganay sa lahat. Sa ating insight, ang ibig sabihin nito ay siya ang kauna-unahan, aktwal o direktang nilalang ni Jehovah. Kaya naman angkop lang talaga na sabihin na siya ang pasimula ng paglalang ni Jehovah. Kay Jesus din natupad yung hula, may kinalaman sa Mesyas. Ang isa na ang pinanggalingan ay mula pa noong unang panahon. Kaya naman talagang masasabi natin na nabubuhay na si Jesus sa langit kahit noon pa man. Ngayon, bilang panganay sa lahat, gusto ni Jehovah na bigyan siya ng magandang atas. Ano yun? Basahin natin yung binabanggit sa Juan 17:5. Ganito po yung binabanggit. Juan 17:5. Kaya, Ama, lulhatiin mo ako. Hayaan mong makasama kitang muli at magkaroon ako ng kalulhatiang taglay ko noong kasama kita bago pa umiral ang sanlibutan. O binanggit dito yung salitang kalulhatian. Ayon sa ating insight, ito ay tumutukoy sa mataas na kalagayang tinamasa niya sa langit bago pa man siya pumunta sa lupa. Una na nga dun sa ginampanan niyang mahalagang atas ay yung nakasama niya noon si Jehovah sa paglikha sa langit. Kasama na dyan yung mga nilalang sa langit. At kung babasahin natin yung Colossus 1:16, binanggit doon na masayang-masaya si Jehovah makasama yung kanyang anak bilang dalubhasang manggagawa. O gaya ng nabanggit kanina sa pahayag, pwede nating mailintulad yun sa isang architect at contractor. Isip-isipin natin yung kinakailangan nilang tiwala sa isa't isa para lang magawa yung isang magandang proyekto. Ikalawa, naglingkod si Jesus bilang salita ng Diyos. Salita. Gaya ng nakaulat sa 1:1. Ibig sabihin, ginagamit na siya ni Jehovah para maghatid ng mensahe sa mga nilalang niya sa langit man o sa lupa. Example na nga dyan, si Adan at Eva, nung nagbigay ng tagubilin si Jehovah sa Hardin ng Eden. Kaya naman, kung susuriin nating mabuti at talagang bubulay-bulayin ang lahat ng patunay na ito na makikita natin sa Biblia, tiyak, masasagot natin kung bakit tinawag na anak ng Diyos si Jehovah. Si Jesus yun, no? Okay lang yun. Maraming salamat, Brother Atamosa. Dahil na lang rin siguro sa kaba. Okay lang yan. Kaya si Brother Atamosa ay sinasanay natin doon sa pagkakaroon ng epektibong introduction. No? Paano natin ito magagawa? Doon sa ating aklat na pagtuturo, sabi doon pumili ng tanong, pananalita o kasabihan na maaaring makakuha ng interes
ng iyong kausap. Ano yung sabi niya doon sa simula? Parang kang katulad ng tatay mo, kamukha ka ng tatay mo, gayang-gaya ka ng tatay mo. Ayan. O, siguradong anak ka ng tatay mo. Mga ganong bagay. Halos mga bagay na nakakapukaw ng interes. Bakit? Kasi yung artikulo o yung tema na kanyang tatalakayin ay may kinalaman sa pagiging anak ni Jesus. Anak ni Jesus at ang ama niya ay si Jehovah. Kaya kung ano yung pagkakaparehas nila ay natalakay ni Brother Atamosa. Magaganda yung mga punto na kanyang binanggit. Bumanggit din siya doon sa pahayag ng ilang mga magagandang paghahalintulad at nakinabang tayo sa kung paano niya sinamarize yung artikulo na ito. Kaya nakita natin, nagampanan niya ng mahusay yung bahaging ito. Maraming salamat sa inyo mga kapatid at sa mga estudyante na gumanap para sa gabing ito. Dadako tayo ngayon sa huling bahagi ng ating pagpupulong, yung pamumuhay bilang Kristiyano. Pasimulan natin ito sa pamagitan ng pag-awit. Sama-sama nating awitin ang awit bilang 105. Para sa ating lokal na pangangailangan, panunuorin natin ang Governing Body Update number 2. Pakisuyo. Welcome, mahal na mga kapatid. Tingnan natin ngayon ang nakakapagpatibay na update tungkol sa Eritrea. Kung naaalala ninyo, noong Abril 2014, inaresto ng mga otoridad sa Eritrea ang 31 kapatid natin habang payapa silang nagpupulong. Kasama sa mga ibinilanggo si Sister Mical Tadese at ang mga kapatid niya. Pinalaya din yung mga kapatid niya, pero nanatiling nakakulong si Sister Mical. Pero masaya kaming ibalita na noong Pebrero 25, 2025, pagkatapos niyang makulong ng halos 11 taon, pinalaya na si Sister Mical at kasama na niya ang pamilya niya. Masayang-masaya siya ngayon at naaalaga ang mabuti ng mga doktor.
Patuloy nating ipinapanalangin ang 251 kapatid sa buong mundo na nakabilanggo dahil sa kanilang pananampalataya. Kasama dito ang 65 sa Eritrea. Sa huling update natin, nakita natin ang iba't ibang likas na sakuna na nakaapekto sa mga kapatid sa buong mundo. Sa unang 6 na buwan pa lang ng 2025 taon ng paglilingkod, mahigit 100 ng likas na sakuna ang nakaapekto sa mga kapatid. Pero dahil sa mga donasyon ninyo para sa pambuong daigdig na gawain, mula Setyembre 2024, mahigit 6 na milyong dolyar na ang nagagamit natin para tulungan ang mga kapatid. Talagang nagpapasalamat kami sa suporta ninyo. Siyempre, bukod sa pagbibigay ng material na tulong sa mga kapatid natin na nangangailangan, pinapatibay natin sila gamit ang Biblia at inaaliw sa iba pang paraan. Malinaw yang makikita sa mapapanood nating video tungkol sa ginawang relief work sa California, United States. Gaya ng alam ninyo, sinalan tayo na mapaminsalang mga wildfire noong Enero ng taong ito. Kapag nakaranas ka ng ganitong sakuna, hindi mo alam kung ano yung mararamdaman mo at maiisip mo, hindi na babalik sa dati yung buhay mo. Nako. Pag biglang nawala sa'yo lahat ng bagay, baka di mo alam kung paano ka magsisimula ulit. Napakahirap nun. Kailangan mong maghanap ng matitirhan, iproseso yung mga importanteng dokumento, at marami pang iba. Baka hindi mo kayang gawin ang lahat ng yan at sobra kang ma-stress. Kaya dyan papasok yung organisasyon, tutulungan ka nila. Sabi ni Jehovah sa Isaiah 41:10, talagang aalalayan kita. Kitang-kita namin kung paano yan tinutupad ni Jehovah sa amin ngayon. Single mother ako kaya wala akong katuwang. Kaya na dumating sa bahay mga kapatid na tutulong sa amin. Alam kong pinadala sila sa akin ng Diyos na Jehovah at para bang sinasabi niya sa akin, anak, akong bahala sa iyo. Maraming bagay ang nawala sa mga kapatid, yung iba pati bahay nila. Kaya binigyan sila ng mga kapatid ng pagkain, damit, pati na ng matutuluyan. Pero bukod sa mga yan, kailangan din nilang makatanggap ng pampatibay sa spiritual. Iningatan ni Jehovah ang pinakamahalaga ninyong pag-aari. Ang pananampalataya ninyo, pati na ang malapit na kaugnayan ninyo sa Kanya. Malinaw na patunay ito na talagang mahal na mahal tayong lahat ni Jehovah. Nagpadala kami ng message sa mga kapatid. Sabi namin kailangan ng kumot, unan, at ng ibang supply. At wala pang isang oras, nagdadatingan na yung mga tulong. Talagang nagpapasalamat kami sa mga kapatid na kumupkup sa amin at naglaan ng pangangailangan namin. Sobra talaga kaming napatibay noon. Ang totoo, hindi ko na napigilang umiyak. Hindi mo alam kung paano ka makakabangon. Hindi mo rin alam kung saan manggagaling yung tulong na kailangan mo. Pero sigurado kang tutulungan ka ni Jehovah. Damang-dama mo na tinutulungan ka ni Jehovah na malaman kung paano papatibayin yung mga kapatid. Binibigyan ka niya ng pagkakataong umiyak kasama nila, yakapin sila, at tiyaking aalagaan sila ni Jehovah. Kaya nung sabihin niyo pwede mong ihagi sa kanya ang alalahanin mo, totoong-totoo yun. Lagi naman talagang nandyan si Jehovah. Pero kapag nasa mahirap na sitwasyon ka at mas malinaw mong nakikita ang kamay niya, lalo kang nagtitiwala sa kanya. Ang totoo, kung pwede lang, ayaw natin tong maranasan. Pero kapag may mga ganitong problema, lahat tayo napapalapit kay Jehovah. Yung mga kapatid na naging biktima ng sakuna, pati na yung mga kapatid na tumulong sa kanila. Talagang nagpapasalamat tayo sa masisipag at mapagsakripisyong mga kapatid sa mga tanggapang pansangay, sa mga CO, sa mga miyembro ng Disaster Relief Committee, at sa lahat ng iba pang voluntaryo sa buong mundo. At syempre, salamat sa mga donasyon nyo kasi nagagamit natin yon para sa relief work. Kaya ang totoo, lahat tayo nagagawa yung sinasabi sa 2 Korinto 8:4, nakakapagpadala tayo ng tulong sa mga banal. Kapag tumutulong tayo sa mga kapatid, nagiging mga kamanggagawa tayo ni Jehovah. Sa awit 94, talata 17 hanggang 19,
Mababasa natin dyan yung ginagawa ni Jehovah para sa mga kapatid kapag may mga problema sila. Sabi kung hindi ako tinulungan ni Jehovah, wala na ako ngayon. Nang sabihin ko, nadudulas ang pa ako. Ang tapat na pag-ibig mo, O Jehovah, ay patuloy na umalalay sa akin. Noong maraming gumugulo sa isip ko, pinayapa mo ang kalooban ko at pinaginhawa mo ako. Bukod sa mga relief work, ginagamit din ni Jehovah ang organisasyon niya para turuan ng mga tao na bumasa at sumulat. Maraming taon na tayong nag-oorganisa ng ganitong mga klase. Gumawa pa nga tayo ng mga publikasyong gaya ng brochure na Apply Yourself to Reading and Writing. Available ang brochure na ito sa 136 na wika at mahigit 10 milyong kopya nito ang naimprenta na. Sa isang update noon ng lupong tagapamahala, bilanggit kung gaano kahalaga na maging mahusay sa pagbabasa at pagsusulat. At mula nung update na yon, naging available na ang brochure na Apply Yourself to Reading and Writing sa jw.org para mas maraming makagamit nito. Pero gusto naming ibalita sa inyo na nirerebisa ngayon ang brochure na ito. Pinagsikapan itong gawin na mas simple. Ang pamagat, Lessons in Reading and Writing. At dahil pinisimple, maisasalin ito sa mas maraming wika. Sa ngayon, may ilang sangay na inimbitahang subukan ang bagong brochure na ito sa 3 iba't ibang wika. Nag-oorganisa rin ng mga klase ang mga sangay na ito para mas maraming maturuan gamit ang brochure. Bakit nga ba napakahalaga ng pagsisikap na to? Pakinggan natin ang 2 miyembro ng komite ng sangay sa Mozambique. Dito sa sangay sa Mozambique, napakabilis ng pagsulong. Halimbawa, sa average, may 2 Bible study ang bawat mamamakayag. Kaya maraming potensyal na maging isang saksi ni Jehovah. Habang sinusuri namin yung kalagayan ng teritoryong sakop ng sangay, nakita namin na marami palang mamamahayag ang hindi ganon kahusay sumulat o bumasa. At dahil doon, nalilimitahan sila sa kaya nilang gawin, lalo na sa pagtuturo ng Biblia. Para masolusyonan to, pinapasigla namin yung mga kapatid na umatin sa mga klase kung saan tuturuan silang magbasa at magsulat. At napakaganda ng resulta nito. Halimbawa, may isang mag-asawa sa Mozambique, sina Maliko at Gilda, na hindi nakapag-aral kasi walang paaralan sa lugar nila at kailangan nilang magtrabaho ng husto. At dahil nga hindi sila marunong magbasa, hindi rin sila makapagdaos ng mga Bible study. Nang dumalaw sa kongregasyon nila ang tagapangasiwa ng sirkito noong 2022, pinasigla niya ang lahat na umatin sa klase ng pagbasa at pagsulat. Sumunod sina Maliko at Gilda sa sinabi ng CEO, kaya natuto silang magbasa. Ngayon may 4 ng Bible study si Maliko at 3 naman kay Gilda. At lahat ng study nila, regular na dumadalo sa mga pulong. Ito pa, naglilingkod na ngayon si Maliko bilang regular pioneer. Isa pang halimbawa ay yung sister natin na ang pangalan ay Ana. Hindi siya nakapag-aral kasi napakalayo ng mga eskwelahan sa lugar na tinitirhan nila. Halos 50 taong gulang na siya. Pero hindi pa rin siya marunong magbasa, kaya talagang hirap na hirap siyang magdaos ng mga Bible study. Sinubukan niya namang gawin yon. Nagtuturo siya ng Biblia gamit yung iba't ibang larawan sa mga publikasyon natin. Pero dahil yun lang yung nagagawa niya, hindi nagpapatuloy yung mga Bible study. Noong 2024, umaten siya sa klase ng pagbasa at pagsulat. At ngayon, napakagaling na niyang bumasa. Meron siya ngayong 3 masulong na Bible study. At regular ding dumadalo ang mga ito sa pulong. Sabi ni Ana, sobrang saya niya. Nagpapasalamat siya kay Jehovah at sa organisasyon sa pagtulong sa kanya na matutong bumasa. Tuwang-tuwa tayong makita ang magagandang resulta ng nirebisa at pinasimpleng brochure na ito, ang Lessons in Reading and Writing. Patuloy nating ipinapanalangin na sana mas marami pang kapatid ang matulungan ito na bumasa at sumulat. Nang sa gayon sumulong sila sa espiritual at makagawa ng higit sa ministeryo para sa kapurihan ni Jehovah. Siyempre, sa panahong ito ng taon, iniisip natin at pinaghahandaan ang nalalapit ng memorial ng kamatayan ni Jesus. Ngayong taon, gaganapin ang memorial sa Abril 12, Sabado. At ang espesyal na pahayag naman na posible bang makita ang katotohanan ay ipapahayag sa karamihan ng kongregasyon sa linggo ng Maso 31. Gaya ng lagi nating ginagawa, iniimbitahan natin ang lahat ng kaya nating imbitahan sa 2 okasyong ito. Kasama dyan ang pamilya natin, mga Bible study, return visit, at iba pang mga kakilala natin. Kapag nag-iimbita tayo,
pwede natin gamitin yung homepage ng website nating jw.org. May mga artikulo dito tungkol sa dalawang espesyal na okasyong iyon. Isa pa, pwede ka rin bang mag-auxiliary pioneer? Tandaan sa mga buwan ng Marso at Abril, pwede ka na makapag-auxiliary pioneer kahit 15 oras lang ang abutin mo. Pwede mong ipanalangin yan. Kapag pinag-iisipan natin yung pantubos ni Jesus, napapanatag tayo at napupuno ng pasasalamat ang puso natin. Siguradong sasang-ayon kayo na kailangan natin ngayon ng kapanatagan at kapayapaan. Kasi diba, walang kasiguraduhan ang buhay sa sistemang ito at napakagulo nito. Nakakaranas din tayo ng mga pagsubok sa pananampalataya natin. Pero kahit ganyan kagulo ang kalagayan sa mundo ngayon, tayong mga lingkod ni Jehovah ay may tunay na kapayapaan. Bakit tayo naiiba? Dahil yan sa espesyal na regalo na ipinangako ni Hesukristo sa mga alagad niya. Ano ang regalong yon? Basahin natin yung nakakapagpatibay na sinabi ni Jesus sa Juan 14:27. Sinabi niya ito noong gabi bago siya mamatay. Juan 14:27. Ang kapayapaang ibinibigay ko sa inyo ay mananatili sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag kayong mag-alala o matakot. Base dyan, binigyan ni Jesus ang mga alagad niya ng napakagandang regalo. Ano nga yun? Kapayapaan. Para sa iba, payapa na kung walang gulo, pero higit pa dyan ang kapayapaang galing kay Jesus. Ang kapayapaang to, hindi nakadepende sa kalagayan. Halimbawa, si Jesus, payapa ang loob niya kasi alam niyang mahal at sinasang-ayunan siya ng Diyos na Jehovah. At ipinapangako niya sa mga alagad niya na magkakaroon din sila ng ganong klase ng kapayapaan. Isipin na lang kung paano niya napatibay ang mga alagad niya na nag-aalala. Ganyan din sa atin. Makakatulong ang kapayapaan ni Jesus para maharap natin ang mga problema ngayon. Isang pagpapala na meron tayong mapayapang kaugnayan kay Jehovah dahil sa pananampalataya sa pantubos. Dahil din dyan may pag-asa tayo. At nananatili tayong kalmado kahit na ang gulo-gulo ng paligid natin. Pinapatatag tayo nito. Pansinin kung paano yan inilarawan ng isang salmista sa awit 46:2. Sabi, kaya hindi tayo matatakot kahit may pagbabagong mangyari sa lupa, kahit na gumuho ang mga bundok at lumubog sa pusod ng dagat. Di ba may isip natin sa tekstong yan yung kalagayan ng sanlibutan sa ngayon? Sa mga huling araw na to, may mga organisasyon na para bang sintatag ng bundok pero bigla na lang gumuguho at lumulubog sa pusod ng dagat. Kung may makita tayong ganyan, anong magiging reaksyon natin? Sabi, hindi tayo matatakot. Bakit? Kasi ganito ang sinabi sa talata 5-7. Ang sabi, ang Diyos ay nasa lungsod, hindi ito maibabagsak. Tutulungan ito ng Diyos sa pagbubukang liwayway. Ang mga bansa ay nagkagulo, ang mga kaharian ay bumagsak. Inilakas niya ang tinig niya, at ang lupa ay natunaw. Si Jehovah ng mga hukbo ay kasama natin. Ang Diyos ni Jacob ang ating ligtas na kanlungan. Siguradong lalala pa ang mga kalagayan sa mundong to. Pero wala tayong dapat ikatakot. Tandaan, kontrolado ng Diyos ang mga bagay-bagay. Kasama natin si Jehovah ng mga hukbo. Tutulungan niya ang bayan niya. Siya ang ating ligtas na kanlungan. Pero kung minsan, pwede pa rin tayo mag-alala dahil sa masasamang pangyayaring nakikita natin sa paligid. Ano ang dapat nating gawin ayon sa Biblia? Sa Filipos Kabanata 4, talata 6 at 7, pinapayuhan tayo na ibuhos ang laman ng puso natin kay Jehovah. Kung gagawin natin yan, anong mangyayari? Ayon sa talata 7, mararanasan natin ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan. At ang kapayapaang niya nang tutulong sa atin na manatiling kalmado at matatag kahit na may masasamang pangyayari. Diba, napapakilos tayo niya na ipakita ang pagpapahalaga natin sa pantubos at sa kapayapaang ibinibigay ni Jehovah at ni Jesus? Ang isang paraan para magawa natin yan
ay ang pakikibahagi sa pangangaral. Habang nangangaral tayo, hinahanap natin ang mga kaibigan ng kapayapaan, yung mga taong gusto rin magkaroon ng mapayapang kaugnayan sa Diyos. Kaya ngayong panahon ng memorial, imbitahan natin ang lahat ng kaya nating maimbitahan para malaman nila ang ginawa ni Jehovah at ni Jesus para sa atin at mapahalagahan ng pantubos. Bago tayo matapos, masaya kaming ibalita na available na ang awit para sa 2025 na konbensyon na may pamagat na Kaligayahan kong gawin ang kalooban mo. Madadownload na ang awit at ang lyrics sa JW Library at sa website natin na jw.org at magiging available din to sa iba pang mga wika sa hinaharap. Bago ang konbensyon, gusto ng lupong tagapamahala na ma-practice nating lahat ang awit na ito. Para sa mismong konbensyon, sama-sama natin tong makakanta mula sa puso. Bukod dyan, may pagkakataon din tayong lahat na makanta ang awit na to sa 2 midweek meeting natin. Yung una sa linggo ng Abril 7 at yung ikalawa sa linggo ng Abril 28. Gusto naming sabihin sa inyo mga kapatid na mahal namin kayong lahat. At sana, mag-enjoy kayo sa kampanya natin ng pag-iimbita at sa pagdalo sa memorial. Mula sa World Headquarters ng mga Saksi ni Jehovah, ito ang JW Broadcasting. Maraming salamat sa napakagandang ulat na iyon. Ngayon ay dadako tayo sa pag-aaral ng Kongregasyon sa Biblia. Tatalakayin sa atin yung pagpapatuloy doon sa Lubusang Magpatotoo, Kabanata 25. Ang ating tagapangasiwa sa gabing ito ay si Brother Rizal Mejulio at ang kanyang tagabasa ay si Brother Jonel de Los Angeles. Tulad ng nabanggit na sa Kabanata 25, ang ating pong tatalakayin ngayon. At ito po ay mula paragraph 1 hanggang paragraph 4. At ganoon din, tatalakayin din natin yung nasa kahon. Okay? Ano ba yung focus ng ating pagtalakay ngayong gabi? May kailangan sa paksang ito o dito sa tema nito. Nag-iwan si Pablo ng halimbawa kung paano ipagtatanggol ang mabuting balita. Ano kayang halimbawa yung iniwan ni Pablo na ating pwedeng gayahin? May kinalaman sa pagtatanggol sa mabuting balita. Yan po yung ating aabangan sa ating pagtalakay sa paksang ito. Karaka, dumako po tayo sa ating pagtalakay. Pagkisuyuan natin si Brother Junel na basahin yung una at pangalawang para po. Si Pablo ay maingat pa rin binabantayan sa Cesarea. Nang bumalik siya sa Judea 2 taon bago nito, di ko kulangin sa 3 beses na pinagtangkaan ng mga Hudyo ang kanyang buhay sa loob lamang ng ilang araw. Hanggang ngayon, bigo pa rin ang kanyang mga kaaway, pero hindi sila sumusuko. Nang makita ni Pablo na pwede pa rin siyang mahulog sa kanilang kamay, sinabi niya sa Romanong gobernador na si Festo, "Umaapela ako kay Cesar." Sinangayunan ba ni Jehovah ang pag-apela ni Pablo sa emperador ng Roma? Ang sagot diyan ay mahalaga para sa atin na lubusang nagpapatotoo tungkol sa kaharian sa panahon ng wakas. Kailangan nating malaman kung ang ginawang iyon ni Pablo ay dapat nating tularan sa pagtatanggol at legal na pagtatatag ng mabuting balita. Salamat. So, dumako tayo doon sa mga tanong. Sagutin natin yung tanong sa A. Sa anong sitwasyon napapaharap si Pablo? Brother Roy? Sa isang sitwasyon na bantay sarado pa rin siya doon sa mga sundalo at doon din sa mga nagkatangkang pumatay sa kanya. At totoo nga niyan, sa loob lamang ng ilang araw, halos 3 beses na inattempt na siya ay patayin. At sa isa pang sitwasyon na bagaman siya ay gwardyado, binabantayan ng maigi,
itong mga kaaway niya ay hindi pa rin nagkatagumpay na mapasakamay nila si Pablo. At itong si Pablo naman ay talagang maingat din para sa kanyang buhay. Ayan, ano. Kaya, sa maikling salita, okay, Brother Calso? May binanggit si Apostol Pablo na gusto kong umapil kay Cesar. No? Ang gusto niya sabihin kasi alam niya na hindi magiging patas kung lilitisin siya sa Jerusalem. Kaya gusto niya sa Roma, sa High Court, kumbaga Supreme Court. Gusto niya dun sa lugar na yon, ano? Kaya yun, pinagbigyan naman siya dito. Ayan. Mamaya malalaman natin, bakit kaya mas gusto niya ron? No? Ano bang advantage niya pag naandun siya? O, malalaman natin kung bakit natin talaga dapat tularan yung paraang yun ni Pablo sa pagharap sa mga pag-uusig. No? Yun. Okay? So, tingnan natin ngayon yung tanong na B. Anong tanong ang bumabangon may kinalaman sa pag-apila ni Pablo kay Cesar? Ano yung tanong? Sister Michelle? Sinang-ayunan ba ni Jehova ang pag-apela ni Pablo sa emperador ng Roma? Ayan. So, yun yung tanong. Bakit kaya mahalaga daw na malaman natin yung sagot doon sa tanong na yun? Sister, Brother Odi? Para po magkaroon po ng magandang halimbawa po sa panahon din natin ngayon, pag napaharap din po tayo sa mga ganyang sitwasyon na tayo po ay akusahan, magagawa din po nating ipagtanggol yung sarili natin, lalo na po yung pananampalataya natin po. Okay. Tama yun, no? Kaya titingnan natin ano ba yung mga magandang halimbawang yun na ginawa ni Pablo upang gagayahin natin. Dito sa Pilipos 1:7, ano ba daw ang purpose ng dito? Bakit natin ito tinatalakay? Para ano? Meron ba tayo niyan? Brother Chito? Sa paliwanag dito sa parapo, no, yung kasi titingnan natin kasi may tanong nga kung sinasang-ayunan ba ni Jehova yung paglapit o pag-apil ni Pablo sa korte kay Caesar o bilang emperador na absoluto ng panahon yun, siya kasi ang magpasya, no? Kung palayain si Pablo, hindi. Kaya kailangan nating malaman yun. Kung talaga bang kailangan, so yun ba yung ay pwede nating sundan na paraan? Yun. Tama yan, no? Kaya yan ang titingnan natin. Kung paano tayo makikinabang doon sa paraan na yun, tulad ng ginawa ni Pablo. Pero bago natin masagot yun, tingnan naman natin talakayin natin yung parabo 3 at 4 na nakatayo sa luklukan ng paghatol. Mahaba ito, pero tatalakayin natin yung unang dalawang paragraph. Isuyo, brother, pakibasa. 3 araw matapos umupo bilang Romanong gobernador ng Judea, nagpunta si Festo sa Jerusalem. Doon, pinakinggan niya ang may bigat na akusasyon ng mga punong saserdote at ng mga prominenteng lalaking Hudyo laban kay Pablo. Alam nilang obligado ang bagong gobernador na makipagpayapaan sa kanila at sa lahat ng Hudyo. Kaya nakiusap sila kay Festo. Papuntahin si Pablo sa Jerusalem at doon siya litisin. Pero ang totoo, may maitim silang balak. Plano na mga kaaway na iyon na tambangan si Pablo sa daan papuntang Jerusalem mula sa Cesarea. Pero hindi pumayag si Festo na sinasabi, "Sumama sa akin sa Cesarea ang mga may otoridad sa inyo at akusahan ng lalaking iyon kung may ginawa siyang mali. Dahil dito, nakaligtas na naman si Pablo sa tiyak na kamatayan." Sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan ni Pablo, inalalayan siya ni Jehova sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kung matatandaan natin, sinabi ni Jesus sa apostol sa isang pangitain, "Lakasan mo ang loob mo." Sa ngayon, ang mga lingkod ng Diyos ay dumaranas din ng mga problema at pagbabanta. Hindi tayo pinaprotektahan ni Jehova sa bawat problema, pero binibigyan niya tayo ng karunungan at lakas para makapagtiis. Lagi tayong makakaasa sa lakas na higit sa karaniwan na inilalaan ng ating maibiging Diyos. Okay, salamat. So, dumako muna tayo doon sa tanong, sa A.
Ano ang motibo ng mga Hudyo sa kahilingan nilang papuntahin si Pablo sa Jerusalem at paano siya nakaligtas sa tiyak na kamatayan? Motibo. Okay? Sister Chares? Anito na. Nakiusap nga po ang mga Hudyo kay Festo na papuntahin si Pablo sa Jerusalem para doon daw po siya litisin. Pero ang totoo, balak po talaga nilang tambangan si Pablo sa daan papuntang Jerusalem para patayin. Pero nakaligtas nga po si Pablo mula sa kamatayan dahil hindi po pumayag si Festo sa sinabing yun ng mga Hudyo. Kaya't pinasama niya na lang ang mga may autoridad para doon akusahan si Pablo kung may mali nga po talaga siyang ginawa. Okay. Bago natin itanong yung paragraph 4, kilalanin natin muna ito si Festo. Tingnan natin ano ba ang mga katangian nito ni Festo. Basahin natin yung box. Sa aklat ng mga gawa ng mga apostolang at sa mga akda ni Flavius Josephus, makakuha sa ngayon ng tuwirang impormasyon tungkol kay Porcio Festo. Si Festo ang pumalit kay Felix bilang gobernador ng Judea noong mga 58 CE at lumilitaw na 2 o 3 taon pa lamang siyang nanunungkulan nang mamatay siya. Masasabing maingat at may kakayahan si Festo sa pamahala, kabaligtaran ng naunang gobernador na si Felix at ng kahalili niyang si Albinos. Sa pasimula ng panunungkulan ni Festo, maraming bandido sa Judea. Ayon kay Josephus, naging tunguhin ni Festo na sugpuin ang mga lumilikha ng kaguluhan sa bansa. Kaya napakarami niyang hinuling mga magnanakaw at ipinapatay niya ang marami sa mga ito. Noong panahon ng kanyang panunungkulan, ang mga Hudyo ay nagtayo ng isang pader para hindi makita ni Haring Agripa ang nangyayari sa paligid ng templo. Sa umpisa, iniutos ni Festo sa kanila na gibain ang pader na iyon. Pero dahil sa pakiusap ng mga Hudyo, pinayagan niya silang iharap ang isyong ito kay Emperador Nero. Lumilitaw na kamay na bakal ang ginamit ni Festo sa laban sa mga kriminal at rebelde. Pero palibhasa ay gusto niyang magkaroon ng mabuting kaugnayan sa mga Hudyo, handa niyang ikompromiso ang katarungan, gaya ng nangyari sa kaso ni Apostol Pablo. Okay, salamat po Brother Junel sa inyong mga husay na pagbasa. Di talakayin muna natin yung box bago tayo pumunta ron sa paragraph 4. Sabi rito, sino ba ito si Festo? Porcio Festo. Ano ba to? Ano ba yung background nito? Okay? Sino gusto magkomento? Brother Tom? Si Festo nga yung pumalit kay Felix bilang gobernador ng Judea noong 58 CE. Okay. Ano yung mga katangian meron to si Festo? Mahusay ba siyang gobernador? Base niya sa box. Brother Calso? Mas mahusay itong si Festo kaysa kay Felix. Kasi si Felix alipin lang, at si Festo hindi naman. At bukod doon, nung siya mga siwa, kaya lang ang kanyang paraan ng pamahala ay diktador. Kumbaga, ay nahanap niya yung mga bandido, yung mga masamang tao, at ang ilan doon ay pinapapatay pa niya. Yun lang ang mga ugali nitong si Festo. Yan. May kailangan sa kanya mga tunguin. Ano ba yung ginawa niya doon sa mga Hudyo? Brother Roy? Isa sa mga kampanya niya o tunguhin niya ay yung sugpuin ng mga lumilikha ng mga kaguluhan sa bansa nila at ganoon din yung mga krimen na nangyayari doon. Kumaga, concern itong bagong gobernador na ito sa kalagayan ng kanyang bansa, sa kanyang peace and order at ganoon din sa paraan ng pamamahala. Yeah. Maliban doon, may kinalaman naman sa mga Hudyo doon sa Jerusalem. Doon mismo sa templo, ano din yung gusto niya sanang gawin doon? Yes, Brother Odi?
Inutos po ni Festo na gibain po yung pader na itinayo ng mga Hudyo. Ngunit pinayagan niya pong iharap yung issue kay Emperor Nero. Pinapakita lang po nito na yung motibo niya po na magkaroon po ng mabuting ugnayan sa mga Hudyo. Kaya po pinahintulot niya po na huwag nang gibain yung pader po. At ano pa yung isang gusto mangyari ni Festo? Ano daw yung gusto niyang makamit do sa mga Hudyo? Magkaroon siya ng ano? At paano niya gustong gawin yon? Sister Tracy? Gusto ni Festo na magkaroon siya ng mabuting kaugnayan sa mga Hudyo, kaya handa siyang ikompromiso ang katarungan. Ayun. Handa niyang ikompromiso ang katarungan. Kaya, tama ba yung ginawa ni Pablo na umapila kay Cesar? Base dyan sa katotohanan yan. Brother Tom? Tama po yung pag-apilan ni Pablo sa kay Cesar kasi kung titingnan natin, pwedeng mapahamak dito si Pablo kasi gusto niyang magkaroon ng mabuting pangalan sa mga Hudyo kaya kaya niyang gawin yung ikompromiso yung kalagayan ni Pablo. Ayun. Talaga mangyayari, ano? Kasi magpapabango siya, no? Doon sa mga Hudyo. Kaya talagang tama lang na ginamit ni Apostol Pablo yung pag-apila. Okay, doon tayo ngayon sa paragraph 4. Alam na natin kung sino si Festo. Ang tanong dito sa 4, paano inalaya ni Jehovah ang kanyang mga lingkod sa ngayon, gaya ng ginawa niya kay Pablo? Okay, sister, maglangit. Ang mga lingkod nga po ni Jehovah sa ngayon ay dumaranas ng mga problema, pag-uusig at mga pagbabanta. Although hindi naman tayo binibigyan ng protection ni Jehovah dun sa bawat problema na na-encounter natin, pero binibigyan tayo ng karunungan at lakas ni Jehovah para mapagtiisan yun. Kaya ayon dun sa 2 Corinto 4:7, makakaasa tayo dun sa lakas na higit sa karaniwan na galing mismo kay Jehovah, hindi dun sa sarili natin. Okay, tama yan. Dito sa Gawa 23:11, no? Binanggit niya na lakasan mo ang loob mo. Paano ginawa ni Apostol Pablo? Lalo na dito sa bahagi ito, nakapila siya. Paano ba niya ginawa yun? Nagkaroon siya ng lakas ng loob. Brother Roy? Ito'y isang pampatibay loob kay Pablo kasi kung titingnan natin, kahit apostol ito, normal na tao lang din naman siya na nakakaramdam din ng takot at pag-aalinlangan. Tulad ng mga naunang bahagi na bago siya pumunta ng Jerusalem, marami siyang balita na natanggap na mapapasama siya doon at maaari siyang mamatay. Pero dahil sa mga pangitay na pinakita din sa kanya at pinapag-uusap ni Jesucristo, napatibay siya doon at talagang nagtitiwala siya na walang masamang may mangyari sa kanya. Dahil, saan para siya makakarating? Kaya bakit di siya mapapahamak agad? Brother Junel? Kung titingnan po kasi natin yung background, so yung imperyo ng Roma noon, so isa ito sa pinakamakapangyarihang imperyo noong unang panahon. At mahirap talagang mapatutuhanan, lalo na yung mismo yung emperador. Kaya may kita din natin na bilang isang tao, natural lamang na pwedeng kabahan o kaya naman ay matakot si Apostol Pablo. Pero dahil sa sinabi sa kanya ng Panginoong Jesus, siya ay kinakailangang lakasan niya ang kanyang loob dahil kung paano daw siya nagpatuto sa Jerusalem, ganoon din sa Roma. At talagang napatibay nito si Apostol Pablo. Kung hindi siya mapila kay Cesar, makakarating ba siya ng Roma? Palagay niyo. Brother Florence? Maaring hindi. Maaring isa siya sa mga nakaranas ng injustice o walang katarungan noong panahon niya. Pero maganda yung study note sa Gawa 25:11. Makikita natin, bakit nga ba nagkaroon ng lakas ng loob ito si Pablo?
So hindi lang yun basta binibigay ni Jesus. Minsan, pinapaalala niya sa atin yung mga dahilan para magkaroon tayo ng lakas na loob. Sabi doon sa study note, si Pablo kasi, Roman citizen. So, right niya yun na umapela. Isa pa, pwedeng umapela kahit sa during paglilitis, kahit before bago litisin si Pablo. Kaya alam niya yung mga bagay na yun, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Okay, tama yun. Paano naman tayo nagkakaroon ng lakas higit sa karaniwan? Kasi bakit kailangan din natin yun? Kasi dito, lagi tayong makakaasa sa lakas na higit sa karaniwan na inilala ng ating maibiging Diyos. Paano yun natin natatanggap? Paano binibigay ni Jehovah yun? Brother Roy? Sa English pa nga draw strength o lakas. Yung lakas niyan, hindi lakas ng loob o lakas ng tao lang din. Lakas yan galing kay Jehovah. Sa anong mga paraan, paano? Sa pamamagitan ng mga pulong, mga convention, mga spiritual na mapiging natin, pagbabasa ng Biblia, panalangin, at personal worship, family worship, marami pang iba. Mga paraan ito para mapatibay tayo, mapapaalalahanan tayo ni Jehovah kung anong dapat nating gawin. Itong apostol na ito, assurance sa kanya na walang masamang mangyari sa kanya. Buo sa isip niya yon at damdamin niya na yun talaga ang mga mangyayari. Pero ganun pa man, bilang di sakdal din na individual, nakakaramdam talaga siya ng agam-agam din. Pero isa lang ang sigurado, yung sinabi ni Jesus na lakasan mong loob mo, ginawa ito ni Pablo sa paraan ng pagsunod niya sa mga tagubilin sa kanya ng ating Panginoon. Ayan, tama yan. Sister Rochelle. Pwede rin po nating hilingin sa panalangin na bigyan tayo ng lakas na higit sa karaniwan. Kasi ayon nga dito, hindi naman tayo pinoprotektahan ni Jehovah sa bawat problema. At hiniling natin yon sa Diyos na Jehovah, ibibigay niya sa atin yung lakas, ganoon din yung karunungan para makapagdesisyon tayo ng tama. Isa pa, ipanalangin din natin yung ating mga kapatid na nasa kulungan din na tulungan sila, pati yung pamilya nila. Tama yan. Salamat. Sister, sa likod. Ibinibigay ni Jehovah yung lakas na higit sa pangkaraniwan doon sa mga mapagpakumbabang umaasa sa Kanya. At the same time, ngayon pa lang, maging tunguhin na natin na mag-aral ng mabuti o personal study sa Bible. Kasi yung mga sagot na isasagot natin sa mga panguusig ay magmumula talaga sa Biblia ahead ng inilaan na ito ni Jehovah. Pero ang tanong, tayo ba ay hindi man natin makabisa lahat, pero yung may mga verse doon kasi na siyang magiging swak sa pagsagot sa mga tanong sa mga nanguusig sa atin. Okay. Yung bang gawain nating pangangaral, nagbibigay ba yun ng lakas higit sa karaniwan? Nagbibigay ba yun? Sino gusto mag-komento? Okay, Brother Vasquez. Opo, nagbibigay rin yan ng lakas sa atin kasi masaya tayo. Masaya tayo nang ibahagi sa mga pangangaral ng mabuting balita. Una sa lahat, buhay ang nakataya. Okay, tama yun. Brother, Iganya, sa likod. Meron pang isang artikulo sa Bantayan dati na nagsabi doon na kapag ang sa talaga gustong gawin ko ano yung kalooban ni Jehovah, hindi na ipagkakait yung kanyang lakas. Bibigyan niya ng lakas ito para magawa ang kanyang kalooban. Kaya ngayon po sa atin, hindi rin po tayo dapat umasa na laging gagawa ng himala sa Jehovah para iligtas tayo. Kasi po ang punto, kailangan nating patunayan yung ating katapatan. Hanggang sa wakas ng sistemang ito o sa wakas ng ating buhay. Okay, salamat po. Tingnan natin dito sa Zoom kung may gusto magkomento. Dito tayo kay Sister Atamosa. Totoo naman po na hindi tayo exempted sa napakaraming problema. Pero yung gawain po ng paglilingkuran o yung pagiging abala sa gawain, yan po yung laging nagbibigay sa atin ng pag-asa. Binubuhay niya po yung mga pangako ni Jehovah habang sinasabi po natin sa iba ito, kahit napapaharap tayo sa maraming suliranin. Kaya totoong nakakatulong siya at nagbibigay ng lakas na higit sa karaniwan. Ayan. Brother, Sister Ampi.
pagkakataon sa larangan, kung nakikita natin ang karatula sa kanyang bahay, attorney at law, doktor, nininervyos na tayo. Pero huminga tayo ng lakas sa Diyos na Jehovah, matulungan tayo para may paabot natin ang ating mabuting balita sa kanila. Okay, tama po yan. No? Okay, meron pa, Brother Chito? Yung lakas na binigay na sa hindi sa higit sa karamihan, primarily tumutukoy talaga sa gawaing pangal at pangkaharian. Yun ang purpose sa bakit pinalakas si Pablo eh. Kasi may agam-agam siya, ganun ang bagay na baka mapatay siya sa Jerusalem dahil sa patutuo niya. Pero yun na nga, pinalakas siya ni Jesus, kaya magpapatutuo ka rin nga sa tawag dito sa Roma. Kaya doon talaga, yung ganong gawain, doon talaga ibinibigyan siya para magpatuloy tayo magpatutuo, anumang pagsubok. Ayan. Brother Carlos po. Ay, yung lakas na higit sa karaniwan, hindi sa iyo manggagaling yon. Kay Jehovah rin. Halimbawa, itong pangaral ng mabuting balita, kanino ba gawain ito? Si Jehovah ano? Si Jehovah. Kaya kapag ka nangangaral ka, lumalakas ka, galing din kay Jehovah yung lakas na yon. Kaya kailangan talaga ang panalangin para mabigay niya talaga yung lakas na higit na karaniwan sa kanya lang manggagaling, hindi sa iyo. Ayan, pag sagad ka na, talaga si Jehovah yung magbibigay ng lakas sa iyo. Naalala niyo ba yung isang sanggol na tinuturuan lumangoy? Di ba? Subukan mong ihulog doon sa swimming pool, yung batang sanggol na yan. Ano gagawin ng bata? Di ba? Magsisikap siyang lumangoy. O, di ba? Pero ginagawa na niya yung kanyang buong makakaya. Pero dahil hindi man siya marunong lumangoy, ano nangyayari doon sa bata? Doon sa sanggol? Di ba lulubog pa rin siya? Kaya ano gagawin? Paano siya baka lulutang? Dinandun yung tatay. Yung nagtuturo sa kanya lumangoy, hahawakan siya agad para hindi siya lumubog. Di ba? Ginawa niya yung kanya makakaya, hindi niya kaya, tutulong yung tatay. Sino yung tatay? Dito sa pinag-uusapan natin. Tayo, sagad na tayo, yung lakas natin, hindi natin na kaya. Minsan, sino magbibigay ng lakas? Si Jehovah. Yun. Kaya nga tawag doon, lakas at di karaniwan. Kaya, pag binigay ni Jehovah yun sa atin, maraming paraan, ginagawa niya yun. Kaya nga kailangan, halimbawa, yung komento ni Brother Mata, yung ginagawa natin ngayon, anong tawag dito? Di ba? Pulong. Di ba? Pinapalakas tayo dito. Bukas. Di ba? Martes pa pala bukas, no? Sa Miyerkules, lalabas tayo sa larangan, makipag-usap tayo tungkol sa paraiso. Anong pagkatapos nun? Anong meron ka? Di ba? Lakas pa rin yun. No? Magkakaroon tayo ng lakas para pagpatuloy. Yun lang, maraming salamat po sa inyong mga komento, mga kapatid. Dito nagtatapos yung ating pagtalakay. Maraming salamat, Brother Mehulio, doon sa pagtalakay sa ating pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Marami tayong natutunan sa gabing ito, mga kapatid. Mula kaninang simula ng pulong natin hanggang sa pagtatapos, naririnig natin yung salitang karunungan. At marami tayong application na maaari nating magawa para doon. Marami tayong magagawa kung patuloy tayong makikinig sa karunungan ni Jesus. At siyempre, kailangan nating sumunod. Hindi lang makinig. Sabi nga doon sa kanta kanina na pinanta natin sa simula, makinig at sumunod. Nakita natin yung mga estudyante natin na gumanap ng kanilang mga bahagi, mga punto na magagamit natin sa ministeryo at ang ilan magagamit natin sa memorial na papalapit sa susunod na linggo. At gayon din, ramdam natin yung pag-ibig ni Jehovah at ng kanyang organisasyon doon sa ating JW Update number 2. Kaya yung ating panalangin, yung ating mga donasyon, malayo ang nararating noon para matulungan yung ating mga kapatid. At doon sa nakaraang pagtalakay ng kongregasyon sa Biblia, pinatibay tayo na kailangan natin ang lakas ng loob at tutulungan tiyak tayo ni Jehovah. Sa susunod na linggo ay makikita natin yung mga magagandang paksa. Sandali. Yan.
may kinalaman sa pagiging marunong at hindi manunuya. So isa yon sa mga paksa. Ano ba ang dapat na pagtingin natin sa isang pribilehyo sa kongregasyon? Dapat ba tayong maging marunong? Magandang mga punto yung ating matatalakay sa susunod na linggo. Dito natatapos ang ating pagpupulong para sa gabing ito. Sarahan natin ito sa pamamagitan ng pag-awit at gaya nung binanggit kanina sa ating governing body update number 2, ang ating kakantahin ay yung kakantahin sa ating konbensyon. Ito yung song number 161. Ang pamagat, kaligayahan kong gawin ang kalooban mo, hango sa awit 48.